So what's up mga lods, ayan. So this is Borbs Motovlog, ayan. So makikita natin dito dalawa yung ating Honda Click, ayan. So ito yung version 2, yung sa atin, yung ating motor. Tapos ito yung version 3, ayan. So sa mukha pa lang makikita na yung comparison. Okay, so simulan natin yung ano bang pinagkaiba nitong dalawa. Okay, sa makina pareho silang 125cc, yung horsepower din torque. Yung power output niya isa lang din. Kaya maraming nagsasabi dapat doon nilakasan to ng konti. Pero yun nga, maraming nadismaya dito. Pero ang makina niya same na same. Sa likod, ayan. Yan, pareho din sila ng likod, pati tapalodo. Ayan. So yung pula yung motor ko sa tropa yung sa tropa itong V3 yan, sa tropa sa kanya yan. Then sige, simulan natin yung comparison nila. Sa harapan ayan, makikita nyo magkaiba na sila ng mukha. So dito kasi naka-repainted na itong clip ko. Black ang stock nito pati baba. So dito black din yung baba, pero ito ay blue na rin. So ganun din sa red. Kung makikita nyo yan, iba yung V-cover nya dito. Yan, iba. So mas pogi tingnan tong V3. Then side mirror pareho lang. Sa akin kasi naka bar end, yan. So pareho ang stock niyan, side mirror. Sa brakes isa lang din, pero ako naka Brembo kasi kaya iba na rin. So sa side dito, sa side niya is pantay sa V2. Pagdating naman sa V3, ayan, so parang may mga curve na. Mas naging sporty yung design niya. Yan, sporty ng pogi talaga pag Honda. Sa mags naman, siyempre sa harapan muna tayo. Sa mags, ibang mags ng 125. So mas maliit, mas manipis yung mags niya sa kagulong. Sa Click 125 na B3, kinuha niya yung stock mags ng Click 150. Ayan. So mas malapad din ang size ng gulong niya sa harap is 90-80 by 14. Sa V2 naman is 80-90 by 14. Tapos 5 holes na rin ang disc niya. Yan, iba ang disc brake niya, yung rotor. Dito is 4 holes lang. So punta tayo sa likod. Yan. So kung mapapansin nyo dito sa likod, yan, flat lang lahat. Wala siyang ka-design. Hindi siya masyadong naka-curve. Pagdating nyo rito sa V3, ayan medyo naka-curve. Kung mapapansin nyo yun, naka-curve siya. Tapos iba na yung ilalim niya. Pero yung side skirt, iisa lang. Pareho to. Yan, iba na rin yung loob. Ayan Tsaka sa dito. Yan, iba. So mas maraming design nitong V3. Pagdating sa bulsa, ayan. Bulsa yan, may takip na yung V3, may takip na sa kaliwa. So pwede kayong maglagay dyan ng mga gamit nyo pag maulan, hindi mababasa. Tsaka yung kanyang V cover, yung parang letter V dyan sa dibdib, yung dibdib nyan is parang sa V1. Para sa akin nasa V1 siya, kamukha siya ng sa V1. Then ang maganda rito sa bagong Honda Click is meron siyang built-in charger, tapos mas malalim yung bulsa niya. Ayan may built-in charger siya. Sa V2 wala. Ayan ang bulsa ng V2, wala siya. Iba ang dibdib nitong V2. Then syempre naglagay na lang din ako ng charger. Ako na nag-wiring yan para sa hazard button sa akin nandun yan. Then sa panel, pareho ang digital panel niya. Fit siya sa kabila, pareho fit. Pero dito yung linings dito nagpaganda. Dito kasi plain. Ayan, plain lang siya. Pero dito, ganda ng linings nyo. May kita nyo. Medyo naging maskulado yung tingin dito sa V3. Sa grab bar, pareho. Pareho yung grab bar nya. Pareho yung stock nito. Same lang. Tambucho. Sa CVT, isa lang din. Tsaka sa airbox. Yan. So, syempre, ang rear wheel nya, yung gulong niya sa likod, stock is 180. Ito naman is 90-90. Pares silang size 14. Yan. So yun lang naman ng napansin kong pagkakaiba nitong dalawang motor, ng V2 at V3. Sa makina pareho. So mas malapad lang yung gulong nito. Syempre mas malapad, mas maganda yung stability, mas maganda yung handling. Kaysa dito mas manipis yung gulong. So kung may mga magtatanong dyan kung fit itong fairings ng V3 sa V2, yes, fit po. Kung bibili kayo ng mga fairings nito, fit din siya dito. Ayan.
So konting montage muna tayo para ano, para mas maganda.